Sa pagsisimula ng ikalawang pagsubok, lumitaw ang isang dambuhalang dragon na nababalutan ng malakas na enerhiyang kulay lila. Habang ito ay nakatingin sa mga kalahok, ipinakita nito ang kanyang pagmamataas. Sa halip na seryosong labanan, tila katuwaan lang sa kanya ang lahat. Tinawag pa niyang mga kalbong ibon at baguhan ang mga ito. Isa itong malinaw na babala, hindi magiging madali ang lagpasan ng halimaw na ito. Mula pa noong panahon ng kaguluhan, matagal ng mortal na magkaaway ang lahi ng Darkstar Demon Dragon at ang Golden Crow Clan. Sa mundong ito, ang mahihina ay kinakain ng malalakas at walang puwang para sa awa. Dahil dito, maging ang mga kabataan ng magkabilang panig ay lumaki na may malalim na takot sa isa't isa, katulad ng takot ng tao sa leon, at ng leon sa tao na may dalang baril. Napuno ng pawis at takot ang mga miyembro ng Golden Crow Clan habang humaharap sila sa isa sa pinakamalupit nilang kaaway. Pagkatapos nito, ipinahayag ng Grand Elder ang tunay na layunin ng ikalawang pagsubok upang makapasa. Kailangan ng mga kalahok na pumasok mismo sa bibig ng Demon Dragon. Sa loob ng katawan nito, may mga halimaw na tinatawag na Dark Blood Soul Worms na insekto sa katawan ng dragon. Bago maubos ang oras na katumbas ng pagsunog ng isang insenso, kinakailangan nilang pumatay ng kahit isang halimaw na insekto upang makatawid sila sa pagsubok. Kung mas marami silang mapapatay na Dark Blood Soul Worms, mas mataas ang magiging puntos nila sa nasabing pagsubok. Nagrereklamo naman ang ilang kalahok sa Soul Trial matapos malaman na kailangan nilang pumasok mismo sa bibig ng Demon Dragon at pumatay ng Dark Blood Soul Worms. Dahil sa panganib, sinabi nila na mas mahalaga ang kanilang buhay at nagpasya silang sumuko. Kasunod nito, napatanong ang ating bida kung talaga bang nakakatakot ang mga tinatawag na Dark Blood Soul Worms. Ipinaliwanag naman ng isang lalaki sa ating bida na ang Dark Blood Soul Worms ay namumugad sa katawan ng Demon Dragon at kayang maglabas ng mabagsik na tunog na direktang umaatake sa kaluluwa. Kapag mahina ang loob at kaluluwa ng isang tao, maaari itong magdulot ng pinsala sa isipan o tuluyang mabaliw dahil sa demonyong tunog na yun. Naisip naman ng ating bida habang pinagmamasdan niya ang Demon Dragon na hindi mahalaga kung sumuko ang iba, basta kailangan niyang makuha ang unang pwesto, tanging sa pamamagitan ng pagpapalit para sa pinakamahuhusay na materyales sa pagpapatibay ng katawan magkakaroon siya ng pagkakataong mailigtas si Skelly. Kaya nakapagdesisyon na ang ating bida na papasok ng araw ito sa loob ng bunganga ng Demon Dragon. Habang pumapasok ang ating bida sa bunganga ng Demon Dragon, may ilan sa mga nanonood ang nagulat at nainis, sinasabing kapal ng mukha niya bilang isang dayuhan na maghangad ng unang pwesto. Tinawag pa nila siyang arogante at naghintay na masira ang kanyang isipan dahil sa Demon Dragon. Naisip din ni Dick Hyung na ang tatag ng kalooban ng ating bida ay daang ulit na mas matibay kaysa sa mga greenhouse flowers sa kanilang clan, at naiintriga siya kung paano nito malalampasan ang yugtong ito. Pagkatapos nito, isang Golden Crow ang nagdeklara na sa kanyang araw mapupunta ang unang pwesto, kaya sa ganon, kaagad naman itong lumipad ng mabilis upang mahabol nito ang ating bida. Hindi nagpahuli ang iba pang Golden Crow Warriors at sabay-sabay ding sumugod upang makipag-agawan sa karangalan. Nakita ng Demon Dragon ang pagpasok ng mga Golden Crow at ng ating bida, at may pagkainis nitong sinabi na isang hamak na insekto nga raw ang nakalusot. Kasunod nito, naglabas ito ng nakakakilabot na enerhiya at lumitaw ang ilang mababangis at mabagsik na ulo ng dragon na kulay lila. Kasabay nito, umatake na ang Demon Dragon sa mga Golden Crow. Dahil dito, tinamaan ang ilang Golden Crow Warriors na agad napasigaw sa sakit. Habang may isa namang Golden Crow na ang nakapagdepensa gamit ang kanyang gintong barrier na pumigil sa mga atake ng Demon Dragon. Kasabay nito, napuno naman ng pawis ang pagmumukha ni Jinranyu dahil sa matinding demonic will na pinakawalan ng Demon Dragon. Dahil dito, naglabas ng napakalakas na kapangyarihan si Jinranyu upang labanan at talunin ang demonic will ng Demon Dragon. Napansin naman ito ng isang babae at sinabi niya kay Yanke na may tila domain of power sa likuran ni Jinranyu. Nagulat naman si Yanke at sinabing natutunan ni Jinranyu kung paano gumamit ng domain of power, isang kakayahang nagpapakita ng sariling will at aura. Pinaliwanag ni Yanke na ang teknik na ginamit ni Jinranyu ay isang napakalakas at malalim na kasanayan na kayang talunin ng iba gamit lamang ang sariling aura hanggang sa yumanig at mamatay ang lahat ng espiritu sa paligid. Dagdag pa niya, tanging isang pambihirang henyo lamang ang makakagawa nito, kaya lalo itong nakakatakot kapag nagamit. Bumalik ang eksena sa ating bida, na walang takot na hinarap ang demonic will, sinabi niyang nais niyang makita kung gaano ito kakilakilabot,
dahil ang pinakamasama lang na mangyayari ay mamamatay siya ng paulit-ulit. Pagkasabi niya nito, bigla siyang tinamaan ng malakas na atake mula sa demonic wheel. Kasabay nito, natusok din ng maraming karayom ng enerhiya ang ating bida, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Sa kabila nito, nanatili ang galit at determinasyon sa kanyang mukha. Habang nag-aalala ang ating bida, mariin niyang pinipigilan ng demonic wheel, hindi hinahayaang pigilan siya kahit isang hakbang. Sa isip ng ating bida kung anong bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo ba ang hindi pa nila nasaksihan kasama si Skelly, kaya hindi nga raw siya papatalo. Sinabi naman ng mga tao na nakakagulat nga raw si Spring dahil kaya niyang labanan ang panggigipit ng Demon Dragon kahit wala siyang sariling domain of power. Pagkatapos wasaki ni Spring ang ibang demonic wheel, muling umatake ang Demon Dragon. Sa pagkakataong ito, sumigaw ito ng galit at banta. Sinasabing dudurugin ito ang kaluluwa ng ating bida habang umaatake ito gamit ang kanyang naglalakihang demonic wheel. Hindi nagpatalo ang ating bida, kahit hindi niya alam kung ano ang domain of power, sinabi niyang mayroon siyang sariling paraan para lumaban. Pagkasabi niya nito, ginamit niya ang kanyang makapangyarihang teknik na Demon Suppressing Divine Fist, kasabay ng paglitaw ng isang dambuhalang gintong anyo sa kanyang likuran na sumisimbolo sa tindi ng kanyang atake. Kasabay nito, agad umatake si Spring sa Demon Dragon gamit ang isang napakalakas na suntok na bumulusok na parang kidlat, tumama ng direkta at nagdulot ng matinding pagsabog. Napanganga ang Demon Dragon at napabulala sa gulat, na ganoon kalakas ang aura na kanyang naramdaman. Galit na sinisi ng Demon Dragon ang tatlong Golden Crow Elder dahil muntik na raw siyang mapatay. Binanggit din niya na malinaw na tagapagmana ng isang makapangyarihang nilalang ang ating bida at pinayuhan itong bumalik muna sa kanilang Golden Crow clan upang mag-ipon ng karanasan bago siya labanan. Dagdag pa niya, nakakatawa raw na sinasabi ng ating bida na hindi niya alam ang domain of power, pero nagpapakita ito ng lakas na kayang pumatay ng isang dragon. Sinabi ng mga Golden Crow Elder na ang domain of power ng tao ay napakalawak na mas malaki pa sa kanilang mga Golden Crow. Mas kamangha-mangha pa raw na malinaw at ganap na hinug na ang anyo nito, tanda na nasa matatag na yugto na ito. Dagdag pa nila, talagang espesyal ang isang inapo ng isang Celestial Venerable. Sinabi ng Demon Dragon na napakalakas at kapansin-pansin ng domain of power sa harapan niya, kaya't hindi niya ito maaaring ipagkaila. Gayunpaman, para harapin ang ganoong lakas, may nakahanda siyang lihim na teknik. Ngunit nasa isip ng Demon Dragon, muntik na nga raw siyang mapatay ng ating bida. Samantala, napansin ng ating bida na biglang nawala ang mabigat na presensya at matinding killing intent ng Demon Dragon, dahil bigla nga raw itong naging mabait sa kanya. Dahil dito, ibinuka na ng Demon Dragon ang kanyang bunganga upang makapasok na si Spring. Sa kabilang banda, sinabi ng dalawang hangal na binuksan ng Demon Dragon ang bibig nito para sa taong yon, at nagreklamo din sila dahil naunahan na naman sila ng ating bida. Habang papasok sa bunganga ng Demon Dragon ang ating bida, naisip ni Spring na kahit hindi niya alam kung ano ang plano ng halimaw, papasok pa rin siya at uunahin niyang patayin ang mga soul worms. Pagpunta ng ating bida sa pinakaloob nito, bigla na lamang umatake sa kanya ang isang soul worms. Kasabay nito, agad ginamit ni Spring ang kanyang teknik na Demon Suppression at pinakawalan ng isang malakas na suntok na may kasamang apoy, na tumama sa soul worm at nagdulot ng matinding pagsabog. Samantala, nagulat ang ating bida nang mapansin niyang sumabog ang soul worm kahit hindi pa siya gumagamit ng buong lakas. Nagtaka din siya kung anong araw ang nangyayari. Ipinakita na ang Demon Dragon ang may pakana sa pagsabog ng soul worm. Sa isip nito, buti na lang at kaya niyang kontrolin ang mga soul worm para pasabugin, nang sa ganun ay hindi nga raw magagalit sa kanya ang alagad ng Celestial Venerable at baka pa nga raw makuha niya ang pabor ng ating bida. Kasabay nito, hinarap ni Spring ang mga sumasalakay na soul worms sa loob ng Demon Dragon, agad niyang ginamit ang teknik na Demon Suppressing Divine Fist, pinakawalan niya ang isang malakas na suntok. Tumama ito sa mga soul worms at nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa paligid. Nadidismayang naisip ng ating bida na tila ayon lang sa kanyang inaasahan ang mga nangyayari, kahit hindi niya alam ang dahilan, pinili na lang niyang sumabay na lang sa agos sa gusto ng Demon Dragon. Samantala, nagulat si Jinranyu nang makita na walang anumang bakas ng kapangyarihan sa kamao ng ating bida, ngunit napakadali nitong pinapatay ang mga soul worm na para bang simpleng pag-inom lang ng tubig. Hindi niya maunawaan at napatanong kung anong uri ng kasamaan o teknik ang ginagamit nito. Kasabay nito, sinimulan na ni Jinranyu ang pag-atake sa mga soul worm, gamit ang Demon Suppressing Divine Fist.
Ngunit laking gulat niya nang hindi man lang ito umusag kahit kaunti, at napansin niyang pambihira ang depensa ng halimaw na ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nakagat si Jinranyu ng isa sa mga soulworm. Doon niya napagtanto na hindi lang malakas ang depensa at atake ng halimaw, kaya agad niyang ginamit ang kanyang pinakamalakas na teknik, ang Emperor Flame, upang magtangka ng matinding pagsalakay. Dahil dito, tuluyan na niyang sinunog ang katawan ng isa sa mga soulworm. Kasabay nun, napabuntong hininga si Jinranyu at hindi makapaniwalang ganoon kalaki ang effort na kinailangan para lang talunin ang isa sa mga ito. Ngunit laking pagkagulat niya nang makita si Spring na walang kahirap-hirap na tinatalo ang napakaraming soulworms, dahil dito, NG simulang magulantang sa gulat ang hangal. Pagkatapos nito, inanunsyo na ng Grand Elder tapos na ang itinakdang oras na katumbas ng pagsindi ng isang insenso, at inutusan ng lahat ng kalahok na agad lumabas. Kasabay nito, makikita ang Demon Dragon na ibinuga na niya ang mga tao sa kanyang bibig. Payapa naman ang ating bida sa paglapag nito at makikita natin siya na wala man lang itong pinsala sa kanyang katawan. Habang ang mga ibang Golden Crow ay puro sugatan sa kanilang katawan, tanda nang nahirapan sila sa pakikipaglaban sa mga soulworms. Sinabi ng Grand Elder na tapos na ang Trial of the Soul at oras na para ihayag ang mga resulta. Unang pwesto ay si Spring, na nakapatay ng 128 Dark Blood Soulworms. Ikalawang pwesto ay si Jinranyu, na may 27th Dark Blood Soulworms. Ikatlong pwesto ay si Yanke, na may 24th Dark Blood Soulworms. Pagkatapos nito, tinawag niya ang susunod para sa ika-4 na pwesto. Nagulat naman ang ilan sa mga nakapaligid nang marinig ang resulta. Hindi sila makapaniwala na umabot sa 128 ang napatay ng ating bida, na napakalayo ng agwat kumpara sa iba. May isa pang nagtanong kung paano nangyari na isang tagalabas na naman ang nakakuha ng unang pwesto ng 2 beses na sunod-sunod. May nagsabi rin na ito ang unang pagkakataon na lubos na napahiya ang reputasyon ng Golden Crow Royal Clan dahil sa kanya. Kasabay nito, inilabas ng Grand Elder ang isang makinang nakulungan upang ikulong ang Demon Dragon. Nagreklamo ang Demon Dragon, galit na sinabing nakakulong siya agad matapos magamit, at tinawag niyang walang hiya ang mga kalbong ibon dahil itinapon siya pagkatapos maglingkod sa kanila. Habang nakakulong sa makinang nakulungan, nagbanta ang Demon Dragon na kapag pinalabas siyang muli, sisirain niya ang lahat ng itlog sa pugad ng mga Golden Crow. Samantala, kalmado namang sinabi ng Grand Elder na maganda ang ipinakitang sigla at dapat itong panatilihin hanggang sa susunod na pagkakataon. Pagsisimula ng ikatlong susunod na yugto ng pagsusulit, ipinaliwanag ng Grand Elder kailangan nilang paganahin ang 3 Dao pattern sa Dao Steel upang makapasa. Ngunit kung mas marami silang mapapagana, mas mataas ang kanilang magiging ranggo. Pagkatapos nito, biglang kumulog at kumidlat sa kalangitan, hudyat na nagsimula na ang ikatlong yugto ng pagsubok, ang pagsubok ng pag-unawa.